Ayan, isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Tunay ba na si Jesus ang ating hari sa bulwagang ito? Magsabi nga ng amen? Amen! Glory to God! So, mga kapatid, bago po tayo magsimula sa umagang ito, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang isip ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Jesus, tunay Panginoon, that you have the power to everything, Panginoon, in this world. That you are, Panginoon, ang hari sa lahat ng mga hari ng mundong to. Ikaw po ang Diyos sa mga lahat ng nagiging Diyos sa mundong to. Pero Panginoon, salamat dahil kahit na Panginoon, kayo po ang may-ari ng lahat at makapangyarihan sa lahat, kami po ay minahal ninyo. Kami po, Panginoon, ay binigyan nyo ng pagiging tapat ninyong Diyos. Pinaramdam nyo sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, sa amin pong paglapit sa inyo, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Na kami po ay walang kayang magawa kung wala kayo. Na kami po, Panginoon, ay isang maruming tao. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi kami magiging malinis. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Nawa, Panginoon, sa aming paglapit at pag-aaral ng inyong salita, dalangin namin na kami po ay patawarin ninyo sa mga kasalanan namin. Ano man, Panginoon, ito na mga nasa loob ng aming puso't isipan, ito po, Panginoon, ay mga tinanim man namin or hindi, sadya naming nagawa or hindi, kami po ay patawarin ninyo dito. Panginoon, gusto po namin maging malaya ang banal mong Espiritu sa pangungusap po sa amin. Wala po kaming ibang hiling kung hindi ikaw lamang. Wala po kaming ibang gustong marinig kundi ikaw lamang. At wala po kaming ibang gustong maranasan na presensya kundi ikaw lamang. Kaya Lord, as we come to you this morning, we pray by the power of your Holy Spirit, we pray for wisdom, we pray for knowledge, and we pray for your anointing, O Lord God. Lord, change our lives, Panginoon, change our minds, and change our hearts. This is all for you, Panginoon, itong umagang ito, and we bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. So bago po tayo magsimula, meron po muna akong video na ipapanood sa bawat isa. Yan. Paki-play po muna. Patayin ko lang siguro saglit. Ayan, hindi po yata nag-play. So mga kapatid, itong video na ipapanood ko po sa inyo, meron pong iba't ibang tao na sumubok pong tumawag sa mga tupa na nakikita nyo po sa screen natin. So una, may tumawag, iba't ibang boses. Sabi nung isa, tupa, 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 tupa. Hindi lumilingon. Kahit anong beses at alok nila ng mga pagkain or kung ano-ano pa man, hindi po lumingon. Pangalawa, may tumawag, tupa, 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 tupa. Pero ibang tono ng boses, hindi pa rin lumingon. May pangatlong tumawag, tupa, 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 lahat na inalok. Hindi pa rin lumingon at hindi pa rin lumapit doon sa mga taong tumatawag. Alam niyo po kung kailan lamang lumingon yung mga tupa na tinatawag? Lumingon lamang po sila nung tinawag na po sila ng kanilang pastol. Nung tinawag na po sila ng kanilang shepherd. Alam niyo po sa video na to, mga kapatid, makikita natin na ang shepherd or yung pastol, meron pong relationship sa kanyang mga tupa. Kaya, onting tawag lang, onting boses lang na marinig doon po sa pastol or shepherd, lumilingon na po ang mga tupa. Alam niyo po, same thing with us as a Christian. The time that we accepted the Lord as our Jesus Christ, as our Savior and Lord, we become the sheep and He is our shepherd. Naniniwala ba kayo that our Lord Jesus Christ is our shepherd? Magsabi nga na amen? Amen. He is our shepherd. Siya po ang ating pastol na kapag narinig natin ang kanyang boses, dahil tayo ay kanyang tupa, dapat po tayo ay nagre-respond at nakikinig. Bilang isang Kristiyano, bilang isang tao, do we truly know, feel, and understand that we are the sheep of our Lord Jesus? Nagkaroon na nga ba tayo ng personal relationship sa Kanya, sa shepherd natin, na gumagabay at umaalalay sa atin? Tunay nga ba tayong tupa
tupa ng ating pastol na si Jesus. Kasi ang hindi lang natunay na tupa ng pastol na yon, yung mga hindi nakikinig sa kanya, yung mga hindi susunod sa pastol, yung mga hindi gagawin kung ano ang pinapagawa ng pastol. Kaya sa umagang ito, ang title po natin mga kapatid is Real Relationship. Are you a real sheep? Totoo ba talaga tayong tupa ng ating Diyos? Totoo ba talaga tayong sheep na ng ating shepherd? So magbabasa po tayo ng verse. Ito pong verse na babasahin natin ay parte lang po ng mahabang verses na pag-aaralan natin ngayong umagang ito. At ang verses na pag-aaralan natin, mga kapatid, na napakahaba, is John chapter 10 verses 1 to 20. Pero meron po tayong babasahin ngayong umagang ito na parte po or main verse ng ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Basahin po natin. John chapter 10 verses 14 to 15. Basahin po natin. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama, at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. At ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. So mga kapatid, itong verse na to, katulad ng sabi ko, parte po ng John chapter 10 verses 1 to 20. At si Jesus po na nagsasalita dito, gumamit po siya ng figures of speech para ikumpara yung Kristiyano at siya sa sheep at sa shepherd. So ang binabanggit po na sheep dito or mga tupa, walang iba kundi yung mga mananampalataya. Ulitin ko, ang binabanggit po ni Jesus na mga tupa sa mga oras na ito, walang iba kundi ang mga mananampalataya. Mga Christians, mga disipulo, mga sumusunod sa Kanya. At yung kinukumpara ng Diyos dito na pastol, walang iba kundi si Jesus. And directly, Jesus Christ is speaking to the Pharisees this time. Alam niyo po, nung time na sinabi ni Jesus to, mahaba yan pero nag-focus tayo doon, nung time na sinabi ni Jesus yan, siya po ay directly speaking to the Pharisees. Kinakausap niya po harap-harapan ang mga Pharisees. May mga tao ring nakikinig sa paligid nila. Isa na doon yung mga disipulo niya at members ng crowd na naka-witness po ng miracles ni Jesus at teachings ni Jesus na ginawa niya sa John chapter 9. Para maintindihan po natin, bakit kaya sinabi ni Jesus na ang aking mga tupa kilala ako at ako kilala ko ang aking mga tupa? Bakit niya sinabi 'yon? Meron po kasing pangyayari sa John chapter 9. Sa John chapter 9 po, mga kapatid, si Jesus po ay nagpagaling ng bulag. Alam po ba natin yung kwento ng isang bulag? Bulag siya simula pagkabata. Alam po ba natin yung kwento na yun? So, in John chapter 9, nagpagaling po si Jesus. And ginawa niya po iyon, ang pagpapagaling, sa time po ng Sabbath. Sabbath day. Sabbath day noon sa Bible, may higpit ang mga Pariseo. Ayaw nila nang may mga ginagawa ang tao kapag oras ng Sabbath. Pero si Jesus, nagpagaling po siya in the time of the Sabbath. So kaya ang mga Pariseo po noon, mga kapatid, galit na galit. Naiinis sila kay Jesus, galit na galit sila, na dapat daw, sinasabi nila, walang gagawing trabaho sa panahon ng Sabat. Kaya po si Jesus, mga kapatid, nakipag-usap sa kanila. Sabi niya, ako ang mabuting pastol at kilala ko ang aking mga tupa. Kasi ang bulag po, ni-recognize si Jesus as the Son of God. Pagkatapos sabihin ng bulag, you are the Son of God. I recognize you as the Son of God. Si Jesus po, sinabi niya bigla, kilala ko ang aking mga tupa. Kilala ko kung sino ang nakakakilala sa akin. Pero ang mga Pariseo, hindi naniwala. Ano lang po ang pinapakita nun? Gusto ko pong maunawaan natin. Ano po ang shows na merong relasyon ang bulag sa Panginoong Jesus? Tama ho ba? It only shows na ang bulag, kilala niya, kahit bulag siya noon, kung sino talaga ang pastol niya. Kilala niya ang Diyos niya. Pero ang mga Pariseyong kahit nakakakita na,
ang mga Pariseyong kahit naririnig na, kahit harap-harapan na, may miracles and teachings na totoo mula kay Jesus, hindi po nila kilala si Jesus. Alam niyo, minsan sa buhay ng isang tao, kapag hindi tayo parte ng Diyos o parte ng kaharian ng Diyos, kahit anong pilit nating makita ang isang bagay na mula sa Kanya, hindi natin ito maiintindihan. Kasi hindi tayo tupa ng Panginoon. So mga kapatid, sa buhay po natin, paano po natin malalaman na tayo ay tupa na ng Diyos? Minsan ba natanong niyo yun, ilang taon na ba kayong Kristiyano? Ilang taon na ba kayong naglalakad, naglalakbay bilang anak ng Diyos? Bilang nagmi-ministry? Bilang mga naglilingkod sa Kanya? Ilang taon na? Maybe some of us here are 10 years Christians. Tama ho ba? Maybe some of us here are 5 years Christian. 2 years Christian. O baka ilan sa atin dito, 1 buwan pa lang. Pero kahit 1 buwan ka pa lang, minsan totoong tupa ka na ng Diyos. Di ba? Do we ask ourselves na, paano ba malalaman kung tunay ba akong tupa ng Diyos? How do we know if we have real relationship with our Lord Jesus Christ? So in these verses from John chapter 10, verses 1 to 20, makikita po natin yan. So gamitin po natin yung acronym na word na real. Real. So magsimula po tayo sa RE. Characteristics of a real sheep is when we recognize the shepherd's voice. When we recognizes the shepherd's voice. Kapag kilala mo kung sino yung tumatawag sa'yo, kilala mo kung sino yung nangungusap sa'yo, kilala mo kung sino yung nagbibigay ng conviction sa puso mo, kilala mo kung sino yung sinusunod mo, kilala mo kung sino yung tumatawag sa'yo. Basahin natin ang verse 3 to 4. Verses 3 to 4, basahin natin. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tignan nyo yun ha. Meron pong bantay sa loob po ng kulungan ng mga tupa. Iba pa ang bantay, iba pa ang pastol. Iba pa po, may tagapangalaga pa, may pastol pa. Pinapapasok daw siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. So yung shepherd yun, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. Ganda ng ng verse. Tinatawag niya isa-isa ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Imagine niyo na lang, there are 100% sheep. 100 na sheep or na tupa. Isa-isa 'yon kilala niya. Isa-isa 'yon tinatawag niya sa pangalan nila. Siguro yung isa pangalan si Marites, si ganito, si ganyan. Walang bahid na kalukuhan, kilala niya lahat. So mga kapatid, verse 4, basahin natin. Tingnan po natin, next slide please. Ayan, kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila. At sumusunod naman ang mga ito, sapagkat, ano daw nangyayari sa mga tupa? Sapagkat, basahin natin, kilala nila ang kanyang tinig. So how do we know if we are a true sheep? Or totoong tupa tayo? Kapag totoo sa buhay mo ang tinig ng Diyos. Alam mo po, mga kapatid, nila. And alam niyo po ang ability, the ability to hear and respond to Jesus's voice is a mark of a true disciple. Ibig sabihin, kapag naririnig mo or yung salita ng Diyos na i-apply mo sa buhay mo kasi binibigyan ka niya minsan ng conviction, tapos na-apply mo to, it is a mark of true disciple of God. Nakikita sa'yo, nagbubunga sa'yo. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa ba kayo? Pakisabi sa katabi mo, tupa ka ba? Ayan, tingnan natin, tanungin natin, tupa ba talaga tayo ng Diyos? Alam nyo, bilang isang tupa ng Panginoon, hindi papayag si Satan na paniwalaan mo na tupa ka niya ng Panginoon. Hindi papayag ang kaaway na ikaw bilang isang tupa ng pastol, paniwalaan mo na tupa ka. Minsan, ibibigay sa iyong pag-iisip ni Satanas, hindi ka tupa, kambing ka. Hindi ka tupa, buhaya ka. Hindi ka tupa, aso ka. Alam nyo, maraming identity
na itatanim sa utak sa atin si Satan para hindi natin ma-recognize. Don't listen to the deceptive voice of the enemy. Huwag tayong makinig. Kailangan nating maintindihan yung hindi galing sa Diyos at yung galing sa Diyos. Kailangan nating maintindihan yung conviction na mula sa Diyos at hindi mula sa Diyos. So paano natin malalaman, Pastor, kung talaga bang boses ng Panginoon yung naririnig ko? Kasi Pastor, gabi-gabi may naririnig ako. Pastor, kasi ganito, ano na lang, how do we know kung boses ba talaga ng Diyos yung naririnig natin? Alam nyo, ang ganda ng verses ng John chapter 1 to 20, hindi lang binanggit ng Panginoong Hesus yung kanyang pagiging pastol at yung mga tupa. Hindi lang yon. Pinapakita rin sa verses na to kung paano nag-work yung kaaway. Paano nagbibigay din ng boses yung kaaway. Natin, the voice of the Lord, our shepherd, and the voice of the enemy. Tignan natin. So, tignan natin, next slide please. Take time to identify which is God's voice and the voice of Satan. Una, kapag voice po ng kaaway, boses ng kaaway, it will tempt you to take shortcuts. Tutuksoin ka na pumunta dun sa shortcuts or gawin yung madalian. Gawin na lang kung ano sa tingin mo nagbibigay ng komportable sa'yo. Kung ano sa tingin mo yung magbibigay ng satisfaction sa flesh mo. Tignan nyo yung John chapter 1. Tignan nyo sinasabi John chapter 10 verse 1. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang pumapasok sa kalungan ng mga tupa, hindi sa pintuan, kundi sa ibang daan, ay magnanakaw at tulisan. Tignan nyo merong pintuan na designated na dapat pasukan ng mga tupa. Pero bakit may mga pumapasok hindi sa pintuan? Tumatalon na lang. Kasi, mga kapatid, hindi yun totoong tupa. Yun ay mula sa kaaway. Mula sa mga tulisan. Sa buhay natin ito, marami pong shortcuts na pwedeng ibigay sa iyo ang kaaway. Isang halimbawa, ito po. Alam niyo po ba yung daanan dyan sa Merville? Alam niyo po yon? Di ba yung galing kayo sa Magallanes, tapos dediretso kayo, tapos kakanan kayo, may daanan po doon, di ba? Tapos meron dong stoplight. Stoplight, tapos onting na lang, makakapunta ka na dun sa susunod, sa kabilang daanan. Alam niyo po, maraming beses kong nakita na ang mga tao, kahit may stoplight, dahil onti na lang yung dadaanan, dinediretso pa rin nila. Ilang beses yun. Sinusubukan ko pong i-observe. Dadaan ako doon, tapos nakita ko, stoplight, teka lang, stoplight to titigil ako. Yung mga sasakyan sa likod ko, naka-stoplight, tapos nakatigil ako, pinipit-pitan ako. Sabi niya, pit. Sabi ko, lumipad ka. Sabi ko, ilipat niyo yung sasakyan. Idiretso niyo yan kung saan man. Pero naka-stoplight Mamaya may biglang dumaan na sasakyan, maaksidente pa ako. Alam niyo po, mga kapatid, minsan ganun ang kaaway sa atin. Kumbaga, malapit mo nang i-grab, bibigyan ka niya ng shortcut para i-grab mo yun. At hindi yun galing sa Diyos. Mga kapatid, hindi papayag ang Diyos na ang isang bagay, basta mo na lang makukuha nang wala kang natututunan. Ang Panginoon, gusto niyang turuan tayo para tayo ay magtiyaga, para tayo ay umasa sa Kanya, at para tayo, mga kapatid, ay hindi umasa sa sarili nating kalakasan. Tignan niyo to. Pag God's voice, it will lead you to the right way, even if it's hard. Tignan mo sinabi sa John chapter 10 verse 2. Ngunit, ang pumapasok sa pintuan ay pastol ng mga tupa. Di ba? Kahit nakapila pa kayo, papasok doon sa pintuan na pinapadaanan ng Diyos, kahit mahaba pa yung pila at hindi ka sisingit, pero papunta naman doon sa tamang daan, doon ka po, mga kapatid, nagpapakita lang noon na tayo po ay tupa ng Panginoon. Alam nyo, ang daming shortcut sa mundo. Sa pag-aaral, maraming shortcut dyan. Pwede nga mangopya ka na lang at di ka na mag-review. Di ba? Sa relasyon, maraming shortcut dyan. Pwede ka na lang makipagrelasyon nang hindi ka nililigawan. Di ba? Pwede yun. Or sa trabaho, maraming shortcuts dyan. Pwede mong utusan yung katrabaho mo na i-login ka at kahit hindi ka pa napasok, pwedeng shortcut yon. Alam nyo, lahat ng yon hindi galing sa Diyos. Lahat ng mga shortcuts, minsan may mga shortcuts na alam nating tama. Pero madalas, yung binibigay na shortcut ng kaaway, hindi tama. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa ba kayo?
Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mag-shortcut. Alam niyo, minsan sa kaka-shortcut natin, mas lalong tumatagal. Mas lalo tayong na-aksidente. Minsan nag-shortcut po ako sa daanan. Akala ko kasi mas magiging madali. Minsan, galing ako sa Makati. Tapos may daanan po dun sa McKinley, parang McKinley side, papuntang McKinley na Venice. May daanan po doon sa bandang EDSA. Akala ko mas mapapabilis ako. Kasi nakita ko parang short lang yung distance. Makakapunta na ako sa Venice or kung ano pa man. Aba, mas matraffic pala doon kaysa doon sa dumaan ka sa Magallanes or pa EDSA. Totoo, ilang beses ko ginawa. Akala ko, minsan lang. Yung minsan pala, yun pa yung magpapatagal sa'yo. So mga kapatid, minsan yung shortcut sa magpapahamak sa atin. Maging aware po tayo at maging vigilant tayo dyan. Isa pa, si Satan, tatawagin ka sa kasalanan mo. Tignan nyo to Satan will call you by your sin and your past mistakes. Hindi po tayo tinatawag ng Diyos sa kasalanan natin at yung mga nakaraan natin. Sa John chapter 10 verse 3, banggitin ko na rin po itong isa sa boses ng Diyos kasi medyo related sila. Tingnan nyo to. In God's voice, He will call you by your name. Binanggit kanina sa verse, di ba? Sabi sa John chapter 10, verse 3, binubuksan ito ng tagapagbantay at naririnig ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya saan? Saan? Sa pangalan. Tinatawag tayo sa pangalan ng Diyos ang bawat tupa na inilalabas ng mga ito. So kung minsan, may nagbanggit sa'yo ng nakaraan mo at may nagbanggit sa'yo ng kasalanan mo, tandaan mo, hindi galing yan sa Diyos. Naranasan nyo na ba yung minsan na nakipag-usap kayo sa mga kakilala nyo, tapos binanggit yung nakaraan mo, at sinabi sa'yo, ganito ka dati, namimiss na kita. Saan ko yan? Minsan binanggitin ako, dati kang lasinggero eh. Oh, okay, dati nga. Dati nga, binanggit talaga. Alam nyo, hindi yung taong yon ang kaaway mo Baka sabihin mo, pastor, siya yung demonyo siya yung nagbanggit. Hindi siya. Pero merong demonyo na kumikilos sa pamamagitan din ng tao para ibalik yung nakaraan mo. Para hindi ka magpatuloy sa Diyos. Sasabihin sa'yo ng kaaway, ikaw yung babaero Wala ka ng karapatan lumapit sa Diyos. Ito yung nakaraan mo Dati, yung utang mo, ganto-ganto Wala kang karapatan na lumapit sa Diyos. Ito yung nakaraan mo Wala ka ng karapatan lumapit sa Diyos. Alam nyo kapag nararamdaman nyo na nagigilt kayo in your sins before at nakokondemn kayo by your sins before, it's not from the Lord. Look what happened to Judas. Pwedeng isipin ni Judas na lumapit sa Diyos at patawarin siya. Pero anong ginawa ni Satanas? Ginilt siya. Binenta mo ang Diyos. Sa halagang ganito, binenta mo ang Diyos. Ano ang patutunguhan? Distraction. Kapatid, ano man ang nangyari sa nakaraan mo, pinatawad ka na ng Diyos doon. Nagkakaintindihan tayo? Pakisabi sa katabi mo, pinatawad na ako ng Diyos doon. At kung ano man ang mga nangyari sa past mo, gawin mo ng lesson yon para tulungan ka ng Diyos na magbago ngayon. Amen? Because the Lord still knows you. Kilala ka pa rin ng Diyos. Hindi naman sasabihin ng Diyos dahil ginawa mo to noon, hindi na kita kilala. Hindi na ikaw yung tulad ng dating kilala ko. Di ba may gano'n ng tao? Hindi na ikaw yung dating mabait. Hindi na kilala ka pa rin ng Diyos sa pangalan mo. Isa pa po, mga kapatid, ano pa yung mga differences ni Satan's voice pati God's voice? Si Satanas, itutuksoin ka na hindi sundin ng Diyos. Tignan niyo yung John chapter 10 verse 5. Ngunit, hindi nila susundan ang isang hindi nila kilala. Tatakbo sila palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng mga hindi nila kilala. Anong ibig sabihin nito? Meron pong mga nakapaligid sa mga tupa. Meron pong mga asong gubat. Pag sinabing asong gubat, yung mga wolves. Marami pong nakapaligid dyan. Tutuksoin ka niyan na humiwalay dun sa pila. Tutuksoin ka niyan na lumabas sa plak mo, sa plak nyo. Gagawin ni Satan yon para hindi mo sundin ng Diyos. Halimbawa, ganito. Uy, church ngayong Sunday Tapos biglang may nagsabi sa'yo, teka lang, parang masarap mag-swimming sa pansol ngayon Malamig, mainit ang tubig sa pansol. Di ba? Huy, magbabasa ako ng Biblia. Kaya lang, biglang merong nagtukso sa'yo. Di ba? Hindi ka na hahayaan ni Satanas na masunod mo ang gusto ng Diyos.
Ang God's voice naman, it will give you a way to escape from the enemy. Alam niyo, nagkakaroon tayo ng misconception dito. Hindi si Lord ang nagbibigay ng tukso. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan po tayo. Magsabi ng amen ang naiintindihan na hindi si Lord ang nagbibigay ng tukso. Hindi po si Lord ang nagbibigay ng tukso. Minsan kasi nakarinig ako, hinahayaan ng Lord yan na matukso ka. Hindi si Lord ang nagtutukso sa'yo. Si Satanas. Pero si Lord ang nagbibigay ng escape. Tignan nyo to. John chapter 10 verse 6, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Ngunit hindi nila naunawaan ang kahulugan ng kanyang mga sinasabi. Alam nyo po, yung mga Pariseo, I believe, they are tempted by Satan na huwag paniwalaan si Jesus. Pero may binigay na paraan si Lord para maintindihan nila. Anong binigay niyang paraan? Pinababaw niya yung ibig sabihin ng pagiging Diyos ni Jesus sa pagiging pastol. Pinababaw niya yung pagiging mananampalataya sa pagiging tupa. Yung talinghaga. Ginawa niya yun to give them an escape for them to understand what the Lord is trying to say. Alam niyo, kailangan natin maging aware. Kasi hindi tayo nagiging aware kapag may binibigay na escape si Lord sa'yo, sa akin. Kailangan natin malaman kung ito bang binibigay na pinapakita ni Lord is escape or not. Halimbawa sa relationship, may naliligaw sa'yo. Sobrang gwapo, sobrang talino, sobrang bait. Pero biglang may nag-remind sa'yo, hindi yan Kristiyano. Alam nyo, maraming gwapo, isa na ako doon, maraming gwapo, maraming matalino, maraming, bakit tumatawa kayo? Maraming mabait, pero hindi maka-Diyos. Maraming sumusunod sa Panginoon, mabait din naman, gwapo din naman, kailangan din nating i-discern, unawain. Ano ba yung ibinibigay na escape ng Lord? Kailangan nating pakiramdaman. Paano natin mararamdaman? Kapag may kapayapaan, dun sa escape na yon, that's from the Lord. Pero if you are in the situation na kinalalagyan mo ngayon pero matagal nang mabigat sa loob mo, hindi yan galing sa Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Amen po ba? Gising pa ba kayo? Okay, praise God. Next, mga kapatid, it will trap you to fall into sin that leads to destruction. Ayun ang sinabi, John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw upang pumatay at manira. Iniisip ko, yung gustong sabihin dyan ng verse na yan, in English, nakalagay doon, the thief comes only to steal and to destroy. Ano nga ba yung ninanakaw ng kaaway sa atin kapag tayo nahulog sa kasalanan? Kapag tayo natrap sa kasalanan? Alam niyo, una nawawala, kagalakan. Di ba minsan, pag nahulog ka sa pagkakamali, halimbawa, sa mag-asawa, nagkaroon ng third-party issue, ano ang nawawala sa inyo? Kagalakan. Kagalakan na buo yung pamilya mo. Halimbawa na lang, nag-aaral kang maigi, pero dahil may ginawa kang kalokohan, na-drop ka tuloy. Anong nawawala sa'yo? Kagalakan mo. Kaya nga tuwing nagpipray tayo, tuwing gusto nating mabalik yung mga tao sa Panginoon na lumayo sa Kanya, Lord, restore the joy of your salvation to them. Kasi ninanakaw ni Satanas yung kagalakan mo. Yung kagalakan kasi minsan nagbibigay sa atin yun ng motivation to follow the Lord. At kapag nawala yun, nawawalan po tayo ng gana na lumapit muli sa Panginoon. Isa pa po, mga kapatid, ano sabi doon sa voice of the Lord? Guides you to the narrow gate or righteousness. Tignan niyo yung John chapter 10 verse 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang ganda ng verse na to, mga kapatid. Kanina, binanggit ni Jesus na ang mga tupa dumadaan sa pintuan. At alam niyo po ba kung sino pa rin yung pintuan na yon? Si Jesus. Tignan niyo, ako ang pintuan ng mga tupa. In this world, mga kapatid, sa mundo natin, hindi tayo hahayaan ng kaaway na maglakad sa masikip na daan. Narrow gate ang laging patungo sa Diyos. Narrow gate lagi ang patungo sa kalwalhatian niya.
sa kabutihan. Halimbawa ngayon, may tatanong ako sa inyo siguro maging honest na lang kayo deep inside of your hearts. Okay? Kasi baka sabihin nyo, Pastor, na-judge tuloy ako ng katabi ko. Pastor, yung katabi ko tuloy, sinabi sa akin, ganyan ka pala. Eto, may tanong ako sa inyo. Sagutin nyo na lang sa puso nyo. Gusto ko pong i-reflect nyo to. Sino dito sa atin hanggang ngayon? Mga kapatid, hanggang ngayon, nagmumura. Nagmumura. Kumbaga, may expression na may ginawa yung tao sa paligid niya, napapamura siya. Kumbaga, kapag meron kang bigla na nagulat ka, napapamura ka. Huwag niyo na sagutin Baka magalit kayo sa akin. Huwag niyo na sagutin. Sa inyo na lang. Kapatid, it's hard to control our mouth. Tama ho ba? It's hard. Lalo na kapag tayo ay may bugso ng emosyon. Lalo kapag nanggigigil yung emosyon natin, lahat ng gusto nating sabihin, mahirap. Pero alam nyo yung pagkukontrol sa action, sa words, in our thoughts, that's a narrow gate na pinapalid sa atin ng Diyos. Majority of the people today, they think the things that they are doing or saying, they are thinking, because majority of the people are doing it, they think it's normal. But the Bible is clear, mga kapatid. The road to the narrow gate is very hard. Pero dun patungo, mga kapatid, ang gusto ng Diyos para sa atin. Hindi madali. Pero binibigyan ka ng Diyos ng gabay. Binibigyan niya tayo ng pangunguna. Alam niyo, isa pa sa boses ng kaaway, tingnan niyo to. It tells you to believe what the majority believes, even if it's wrong. Tingnan niyo itong John chapter 10, verse 19. Muli na namang nagkakabahagi-bahagi ang mga Hudyo dahil sa mga pananalitang ito. Alam niyo, yung mga Hudyo, naniwala sila sa mga sinasabi ng Pariseo na hindi totoong Diyos si Jesus. Dahil marami sila, pati yung mga taong nakikinig, nagkaroon tuloy ng thoughts yung ibang tao na hindi na maniwala. Because they think it is correct. They think it is right because the majority of the people are doing it even if it's wrong. Sa buhay natin, are we confirming to the majority of the people kahit na sa tingin natin natatapakan na yung standard natin, yung prinsipyo natin? It is not from the Lord, it is from the enemy. Actually, hindi ko na maisa-isa yung mga bagay na muntikan na maging tama. Alam natin yun. Kung sa tingin natin hindi siya tama at contradicting sa salita ng Diyos, it's not from the Lord. Yung salita ng Panginoon, it will lead you to salvation. Kaligtasan. John chapter 10 verse 9. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay, sabay-sabay, maliligtas. Maliligtas daw tayo, sabi ng Panginoon. Papasok siya at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Isa pa, Satan's voice, it will fills you with fear and doubt. Bibigyan ka niya ng takot at pagdududa. Kapag nagdududa ka na sa salita ng Diyos, it's not from the Lord. Nagkakaintindihan tayo? Sabi ng Panginoon, mahal niya ako, pero bakit hanggang ngayon walang nagmamahal sa akin? Hindi yun galing sa Diyos. Sabi ng Panginoon, ako ay may plano siya maganda sa akin, pero bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin natutupad yung mga pangarap ko? Hindi yun galing sa Diyos. Nagkakaintindihan? Magsabi nga na amen? Amen, mga kapatid. Sabi sa John chapter 10 verse 12, kapag nakita ng upahan na dumarating ang asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa at tumatakas. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga tupa at pinagtatabuyan. Tingnan niyo yun, yung tagapangalaga, mga kapatid, ng tupa, hindi yun yung pastula. Pag dumating na ang kaaway, natatakot na sila. Nakakaramdam na sila ng takot at hindi yun galing sa pastol. Nagkakaintindihan tayo? Hindi galing yun sa pastol natin na si Jesus. Isa pa, mga kapatid, sa voice ng Lord, it will give you peace that surpasses understanding. Imagine, ito alam niyo, sobrang blessed ako. Minsan may mga tao na kapag namatayan sa buhay, ng pamilya nila sa buhay na sobrang mahal nila, umiiyak sila, pero alam niyo, lagi nilang sinasabi, may kapayapaan daw sa puso nila. At yung kapayapaan na yun, hindi yun galing sa tao.
hindi rin yung galing sa Diyos, ay sa kaaway, galing yun sa Diyos. Sabi sa John chapter 10 verse 14, ako ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at kilala ko siya, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa. Dahil kilala ko ng aking mga tupa, mayroong kapayapaan. Gising pa kayo? At alam niyo po ba, napansin ko dito, mas maraming boses ang Diyos kesa sa kaaway. Kaya kung mapapansin niyo minsan, kahit na may mga kaaway na tumutukso sa iyo sa isip at pandinig mo, pero dahil malapit ka sa Diyos, mas malakas pa rin ang tinig ng Diyos kasi laging ang huling salita sa Panginoon. Tignan niyo to. Mga kapatid, next slide please. Tignan mo. Last voice si Satan makes you doubt the word of God. Yung binanggit ko kanina, John chapter 10 verse 20, sinabi ng marami sa kanila, inahalian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit pa tayo makikinig sa kanya? Tignan niyo yun salita ng Diyos. Si Jesus kumilos, nagpakita ng miracle and teachings. Pero sinabi nila, demonyo si Jesus. Nagduda. Alam niyo, minsan nakarinig na ako niyan. Sinabi sa akin, wag kang magbasa-basa ng Biblia, mababaliw ka. Sinabi sa akin, mababaliw daw ako. Pero sa salita ng Panginoon, anong ginagawa niya? Tells you, He loves you even when you don't deserve it. Kahit pakiramdam mo, hindi ka deserve na mahalin, pero sinasabi ng Diyos, mahal ka niya. Boses ng Diyos yun. John chapter 10 verse 15, inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Inalay niya sa'yo. Pwede niyang iwan ang kanyang mga tupa, pero binigay niya para sa'yo. Binigay niya para sa akin. And last voice of the Lord tells you to believe and trust the word of God. Sinabi naman ng iba, hindi ito ang sinasabi ng isang inalihan ng demonyo. Makakapagpadilat ba ng bulag ang demonyo? Pinapakita lang na walang kapangyarihan si Satanas sa buhay natin. Pinapakita lang na wala siyang kakayanan sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ang laging mananaig. Amen? Amen, mga kapatid. So, next, mga kapatid. So, bilang isang mga tupa, anong kailangan nating gawin? Para mas maging malinaw ang boses ang tinig ng Panginoon sa atin. Anong kailangan nating gawin? So, ito po yung acronym ng tupa. Take time to read this word. Take time to read this word. You cannot hear the word of God, or you will not hear the word of God kapag hindi ka nagbibigay ng oras para basahin ang kanyang salita. So, meron pong acronym dyan ng tupa. Paki-next slide ako, please. Ayan. Take time to read this word because you cannot recognize the shepherd's voice if you never listen to his word. Number 2, tupa, you understand this word. Don't just read for information, read for transformation. Nagkakaintindihan tayo? Hindi ka lang nagbabasa dahil gusto mong ma-fill yung mind mo ng information. Tayo ay nagbabasa ng kanyang salita kasi ang salita niya nagbibigay ng pagbabago sa buhay natin. Isa pa, pray without ceasing. Kahit anong nararamdaman mo, magdasal ka. Nagagalit ka, magdasal ka. Naiinis ka, magdasal ka. Anointed ka by the Holy Spirit, magdasal ka. In love ka, magdasal ka. Pray without ceasing. Because of that, you will hear clearly the voice of the Lord. Prayer keeps your heart in tune with the shepherd's voice. And next, allow the Holy Spirit to work through you. Because when you allow the Holy Spirit to move, you'll never be lost. Because He always leads you back to the shepherd. Ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon. Gising pa ba kayo? Amen. Praise God. So, alam ko namang gising pa kayo. Number 1 pa lang yan. Number 2 tayo. Mga kapatid. So, how do we know if we are a real sheep? Number 2 is by abiding in His Word. Abiding in the shepherd's voice. Verse 4. Basahin natin. Paki-next slide, please. John chapter 10, verse 4a. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito. So yung mga tupang tinawag, sila naman po ay sumusunod na sa Diyos. Nag-a-abide na sila sa Panginoon. Lumalapit na sila. Sumusunod na sila. Alam niyo po ang ibig sabihin ng abiding means to stay connected. Abiding means to stay connected, to trust, and remain in harmony with the shepherd's voice. With what the shepherd says. So, yung pong ibig sabihin ng abiding, nagtitiwala ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, wherever God goes, wants you to go, sumusunod ka doon. Pumupunta ka doon. Abiding is about who you are with, your closeness and intimacy with God. And you can truly follow Jesus without abiding in Him. Ayan, andyan na yun, PowerPoint. You can truly follow Jesus without abiding in Him.
When you abide, you naturally follow, staying close to His heart and walking in His path. Alam niyo po, ang mga tupa ng Diyos, ang mga tupa po, tayo ay susunod sa ating pastol. Bakit? Ang mga tupa na nakita natin doon sa picture kanina, hindi man nag-play yung video, pero sumunod po yung mga tupa doon sa pastol. Ang mga tupa, sumusunod sila sa kanilang pastol kasi alam nila na ang protection nasa pastol. Ang provision nasa pastol. Ang kapahingahan nasa pastol. As a Christian, sumusunod tayo at nag-aabay tayo sa salita ng Diyos because we know. Ang alam natin, ang salita, ang kapahingahan, ang proteksyon, ang kalakasan, ang provision, walang iba kundi nasaan? Nasa pastol. Nasa shepherd. Alam niyo po, meron akong narinig na story from the Batangas, day by day Santo Tomas, Batangas. At itong story na to ay story ng mag-asawa. Medyo similar nung naging story sa amin ni Jen, pero sila bilang mag-asawa, ikikwento ko po sa inyo. Bilang mag-asawa, matagal na po silang kasal. Thank you po sa electric pan. Ang galing po ni Lord tumupad ng mga panalangin. Alam ni Lord ang aking pangangailangan. Mga kapatid, salamat po. Ayan, mga kapatid, alam ng Lord kung ano ang pangangailangan nila bilang mag-asawa. At alam ng Lord yung mga desires nila. At isa sa mga desire nila talagang magkaanak. Totoo to hindi po sa amin to. Hindi ko to kwento po to ng mga mag-couple sa Batangas. Tapos, sabi nila, magtitiwala ako sa salita ng Diyos kasi sinabi ng Diyos, bibigyan niya ako ng anak. 10 taon na sila. 10 taon na. Sabi ng Diyos, bibigyan niya ako ng anak. Yung kapatid ko nauna na nagkaanak. Yung bunso namin, na kapatid ko, nagkaanak na. Pero ako wala pa. Pero sabi ng Diyos, magkakaanak ako. Sabi ng Diyos, bibigyan niya ako ng ganito. Sabi ng Diyos, ipoprovide niya ang pangangailangan ko. Sabi ng Diyos, mag-rest ako sa Kanya kasi hindi niya ako pababayaan. Alam nyo, ang nangyari, after how many years? 10 years ng pagsasama nila, one day, nagulat na lang sila, dahil naniwala at nag-abide sila sa salita ng Diyos, nangyari yung pinangako ng Diyos sa kanila. Alam nyo, sa buhay natin, ganun din. Yung shepherd natin, alam niya kung ano yung needs mo. Yung shepherd natin, alam niya kung paano kanya poprotektahan. Yung shepherd natin, alam niya kung paano kanya bibigyan ng kapahingahan. So anong kailangan nating gawin? Ano bang pinapagawa sa'yo ng Diyos na kailangan mong pagkatiwalaan mo? Ano bang pinagagawa sa'yo ng Diyos at sinasabi sa'yo ng Diyos na kailangan mong panghawakan? Ano yon mga kapatid? Panghawakan mo yon. Alam nyo, nakakapagtaka dito sa mga tao ngayon. Sa atin. Ang nakakapagtaka sa atin, mas naniniwala pa tayo sa hula. Mas naniniwala pa tayo sa horoscope. Ay, ano ngayon, Scorpio ko eh. Mananalo daw ako sa loto. Pag tumaya daw ako sa loto, mananalo daw ako. So tumaya naman. Tumaya kasi mananalo daw ako, pastor. Nanalo ka ba? Hindi, naka 100,000 na akong tayo. Wala pa rin ako ng panalunan. Alam niyo sa atin, tayo, mas naniniwala tayo sa hula. Mas naniniwala tayo sa constellations, na mga nakikita natin from the stars. Aba, yung star, nakaparallel. Sunod-sunod sila. Sabi niya, so ibig sabihin yan, magiging maayos ang buhay ko. Mas naniniwala tayo doon. Minsan pala karinig ako, niyaya namin mag-Bible study. Ayaw. Pero nung nakabasa ng, alam niyo po ba yung, ano bang date ngayon? 2025? Ano ba ngayong year? Year of the ano ba ngayon? Hindi ko na alam. Basta ako, Year of the Monkey. Year of the Monkey ako, pero hindi ako monkey. Kapatid, may Year of the Dragon, may Year of the Pig, may Year of the Rat, may iba't ibang hayop sa bawat taon. Nung niyaya namin mag-Bible study, ayaw. Nung nagbasa ng Year of the Ganito, naniwala na siswertehin daw siya ngayong taon. Alam niyo po, kung naniniwala kayo dyan, at sa tingin nyo, coincident biglang nangyari, mas maniwala kayo dito kasi ito, totoo to. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan? Mas maniwala tayo sa salita ng Diyos dahil totoo to. At kung ano man ang binanggit sa inyo ng salita ng Diyos mula sa Biblia, magtiwala kayo doon. Bakit? Ito po yung isa sa mga natutunan ko nung time na ako po ay tinawag din ng Diyos na magpastor.
Tapos ito po, narinig ko po kay Pastor Jonathan. And it really applies in my life, mga kapatid, na when God calls you to do something, to keep something, He will provide. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan? When God calls, He will give you strength. And when God calls, He will protect you. Sabi sa iyo ng Diyos, magpatawad ka. Natingin mo, hindi ka bibigyan ng Diyos ng kalakasan. Sabi sa iyo ng Diyos, magtrabaho ka. Sa tingin mo, hindi ka bibigyan ng provision ng Diyos kung saan ka magtatrabaho. Sabi sa iyo ng Diyos, mag-aral kang maigi. Sa tingin mo, hindi ka bibigyan ng wisdom ng Lord para makapag-aral ng maigi. Sabi sa iyo ng Diyos, alagaan mo yung pamilya mo. Sa tingin mo, hindi ka bibigyan ng kalakasan ng Diyos at wisdom ng Diyos para alagaan mo yung pamilya mo. Bibigyan ka niya because when God calls, He will provide, He will give you strength, He will protect. Kapag ginawa mo ang isang bagay na hindi niya naman pinapagawa, asahan mo wala doon ng protection. Pag ginawa mo ang isang bagay na hindi niya naman pinapagawa, asahan mo mahihirapan ka. Dahil wala doon ang gusto ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa kayo? Amen. And in Psalms 119 verse 105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Daan natin yan. Gabay natin yan. A real sheep don't just hear or doesn't just hear, it follows. Sumusunod. Hindi lang basta narinig. Sinusunod mo, inaabide mo ang salita ng Diyos. It walks where the shepherd leads, even through the dark or uncertain paths. Sabi sa Psalms chapter 23 verse 3, He guides me along the right paths for His name's sake. Ika-guide ka ng Diyos, huwag kang mag-alala. And our faith is not passive, it's active. Following Jesus means obeying His direction even when it challenges your comfort or plans. Kahit na minsan challenge yung comfort or plans mo, still, mga kapatid, that's obedience. You have to follow it. Sundin mo ang salita ng Diyos. Abide in the shepherd's voice. Gising pa kayo? Magsabi ng amen ng gising pa. And lastly, mga kapatid, letter L is to live securely in the shepherd's care. Live securely in the shepherd's care. Verses 10 to 11, basahin ko sa inyo. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw. Pumatay at manira. Tignan nyo to. Bakit ang pastol? Para saan siya? Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay? Anong buhay yan? Buhay na masaganang lubos. Basahin pa natin 11. Tingnan natin. Next please. Ako ang mabuting pastol, inaaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa aking mga tupa. Alam niyo yung buhay na gustong ibigay ng Diyos na masagana. Masagana na hindi lang yan ibig sabihin more on ari-arian, masagana ka sa ari-arian, or hindi lang yan more on masagana ka sa kapangyarihan, or hindi lang yan more on masagana ka sa kaperahan, hindi masagana yan sa mga bagay lang na material. Masagana ka saan? Sa kapayapaan, masagana ka sa kagalakan, masagana ka sa kaligtasan. And when you understand that, you will live securely in the presence of shepherd's care. Alam nyo, naalala ko yung kanta ng Pigrolak. Alam nyo ba yun? Habang bata pa, kantahin nyo nga, sa damuhan, maghabulan, magtampisaw sa ulan. Alam nyo na yun, i-realize ko, yung mga baboy na yun, nagtatakbuhan sa damuhan, kahit na pwedeng katayin sila anytime, kahit na madumi, bakit sila may peace na nagtatakbuhan sa damuhan? Kahit sa ulanan, nagtatakbuhan sila. Because they know the one that was taking care of them is with them. Naiintindihan yung gusto ko sabihin? The same thing with the Lord. Kahit na may pinagdadaanan ka ngayon, you can live securely in the shepherd's care. Kahit na nahihirapan yung damdamin mo ngayon, kasi galit ka or kung ano pa man, you can live in the shepherd's care, in the security of shepherd's care. Ang buhay po natin mga kapatid ng isang tupa sa pastol ay secured. That's why we can sleep well kahit na may mga wolves sa paligid. Alam niyo po sa paligid ng kulungan ng mga tupa, may mga asong gubat or wolves. Pero they can sleep well. Because the shepherd is with them. Naranasan nyo na ba yun? May problema ka pero pinalangin mo after nun, nakatulog ka na mahimbing? Because you know that God is working behind the scene.
You know, kahit hindi mo nakikita, kumikilos na ang Diyos dyan. Pinanalangin mo yung sakit na sana gumaling. Pinanalangin mo na sana maging okay kayo ng asawa mo, tapos naging okay kayo. Nakatulog ka mahimbing kasi the Lord is working kahit hindi mo nakikita. A real sheep rests confidently under the shepherd's protection. Ulitin ko, a real sheep rests confidently under the shepherd's protection. Naalala ko tuloy yung story ng mga disipulo sa bangka kasama si Jesus. Nung dumating ang time na nagkaroon ng bagyo, nung dumating ang time na nagkaroon ng storm dun sa dagat, si Jesus natutulog. Yung mga disipulo sobrang nag-aalala. Di ba? Jesus, bakit tulog ka? Binabagyo na kami dito. Nagkagulo na kami. Nung nagising si Jesus, ano sabi sa kanila ni Jesus? Wala ba kayong pananampalataya? Anong ginawa ni Jesus? Pinatigil niya yung bagyo. Alam nyo, kahit sa tingin natin, mukhang hindi nakilos ang Diyos, yung sitwasyon mo, pwede niyang baguhin. Nagkakaintindihan tayo? Pwedeng baguhin ng isang salita lang ng Diyos ang sitwasyon mo. Pwedeng baguhin ng salita ng Diyos yung kinalalagyan mo ngayon. Anong kailangan mong gawin? Live securely in the shepherd's care. Magtiwala ka. Maging secure ka. Kasi wala na makaka-snatch out of the hands of the Lord. Alam niyo, nakakatuwa yung verse na yun. Kasi nung binasa ko siya, una, nasa kamay ka ng Panginoong Jesus. Tapos nasa kamay ka rin ng Diyos Ama. Kumbaga dalawang kamay, nakabalot, wala nang makakakuha sa'yo dyan. Kailangan mo na lang magtiwala sa Diyos. Kailangan mo na lang na kahit may bagyo, nagtitiwala ka sa Kanya. Ngayon, uso ang big one. Tama, di ba? Madalas na nakikita natin yan sa balita. Sunod-sunod ang lindol, lumilindol sa Davao, lumilindol sa La Union, lumilindol sa ganitong lugar. And most of the time, nakikita ko maraming tao ang nag-aalala. Alam nyo ba, yung the big one na yan, mas malaki pa yung the big God natin. Amen? There is a big one, but there is a big God. Amen? Kumbaga, ito yung big one na yan, ang Diyos natin, itong buong building na to, kakarumpot lang siya. So what does it mean? May lindol, pero pwede kang may kapayapaan. Amen? May lindol, may bagyo, pero pwede kang bigyan ng Diyos na kapayapaan na hindi ka mag-aalala kasi hindi ka niya pababayaan at iniiwan. Amen? Pagkatapos ng church na to, magkakahiwa-hiwalay na tayo. Pagkatapos ng church na to, uuwi na kayo sa kanya-kanyang tahanan nyo. Hindi nyo na ako kasama, hindi nyo na kasama yung kaibigan nyo or katabi ninyo. Pero kasama mo pa rin ang Diyos. Amen po ba? So live securely in God's care. Mamuhay ka sa pangangalaga ng pagmamahal niya, pag-iingat at paggabay ng Diyos. Alam niyo, natuwa ako sa Psalms 23. Di ba sa Psalms 23 binanggit doon, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Paano tayo mamubuhay sa security in God's care? And shepherd's care. The Lord is my shepherd, I lack nothing. It means security comes from God's provision. Ipo-provide niya yung need mo. Next, mga kapatid, He makes me lie down in green pastures. He lead me beside quiet water. Security comes from God's peace, kapayapaan. Isa pa, He refreshes my soul, so He guides me along the right path. Security comes from God's guidance. Yung gabay ng Diyos. Verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Security comes from God's presence. Kung natatakot kayo sa dilim, kung natatakot kayo sa mga nagpaparamdam sa inyo, kung natatakot kayo sa mga bagay na mga naririnig nyo or multo-multo na yan, tandaan ninyo, security comes from God's presence. Kung naniniwala kayo sa mga espiritu na mga nararamdaman nyong hindi maganda, mas maniwala kayo na espiritu ng Diyos kasama ninyo. At mas malaki yan. Kahapon po mga kapatid, nandun po kami sa SM Aura, meron pong parang nagbigay ng pagpakabagabag ng loob namin. Hindi naging maganda yung loob namin kasi meron parang tumitingin ng masama sa amin, parang nagka-curse sa amin. Pero we believe na even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Don't fear any evil because wala na pong makakapasok sa'yo. Yung ginagawa ng kaaway, pariringgan ka lang yan.
tatakutin ka lang niya sa pandinig, pero hindi na nila kayang pumasok deep inside of you because the Lord who is in you is greater. Amen? Greater is He than that who is in me. Greater is He. The Lord is greater in anything. And 5 and 6, you prepare a table before me, you anoint my head with oil, my cup overflows. Security comes from God's favor in abundance. Verse 6, surely your goodness and mercy and love will follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever. Security comes from God's eternal promise. Believe on the promises of the Lord, and you will receive the security from the Lord. Alam niyo ngayong umagang ito, kung naririnig mo ang boses ng Diyos, kung nararamdaman mo ang presensya niya, kung nararamdaman mo ang conviction mula sa Panginoon, it means you belong to God. Amen? Kung nararamdaman mo na may binapabago sa iyo ang Diyos, it means you belong to God. Pero, mga kapatid, mayroong paalala sa atin ng Biblia. Kung hindi mo naririnig ang salita ng Diyos, sabi sa John chapter 8 verse 47, tignan nyo to. John chapter 8 verse 47. Whoever belongs to God, hears what God says. The reason you do not hear is you do not belong to God. Minsan natanong na ba natin, bakit parang 10 taon na akong 10 taon na ako nag-church, pero bakit parang di ko naman naririnig ang Diyos? Bakit 5 taon na akong lumalapit sa Kanya, nagdarasal, pero parang di ko siya naririnig? Alam niyo, sabi sa John chapter 8 verse 47, baka hindi pa tayo belong sa Kanya. Pero alam niyo, ang bait-bait ng Diyos. Listen to this. Masakit yun masakit yun, masakit pakinggan yun, na baka hindi pa tayo parte ng pamilya ng Diyos. Pero alam niyo, napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. And I believe you are not here because of accident. And I believe you are not here dahil in-invite ka lang. Ang bait-bait ng Diyos. Kung sa tingin mo, ligaw ka pa hanggang ngayon. Kung sa tingin mo, hindi mo alam kung tupa ka pa ba ng Diyos. Or baka hinahanap ka na ng Panginoon, hindi mo lang siya nilalapitan. Alam niyo, ang Panginoon, hinahanap tayo. Merong verse from the Bible, iniwan niya yung 99 para hanapin yung isa. Amen? Iniwan niya yung 99, hindi iniwan na pinabayaan nasa kulungan lang, inaalagaan ng tagapangalaga para hanapin ka. The Lord is looking for you. The Lord is looking for me. If you think hindi ka pa parte ng pamilya ng Diyos, kapatid, hinahanap ka niya. Ang pastol natin, ang tunay na nagmamahal sa atin, nagbigay ng Kanya, ng sarili niya para sa atin. And in John chapter 10 verse 16, tignan niyo yung ginawa ng Diyos. Tignan niyo yung sinabi ng Diyos. Bakit ko sinasabing hinahanap ka niya? Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan ng may isang pastol. Kapatid, if you think naliligaw ka pa, if you think hindi mo pa naririnig talaga yung boses ng Diyos, sabi sa Biblia, hinahanap ka niya. May iba pang tupang wala pa. Hindi ko alam kung ano laman ng puso mo. Hindi ko alam kung ano nasa isip mo. Pero alam ko, nangungusap sa iyo ang Diyos. Alam ko, gustong sabihin sa iyo ng Diyos, anak, pumasok ka na dito. Iingatan kita. Anak, lumapit ka na. Babaguhin kita. Anak, sumunod ka at pakinggan mo ang aking tinig. Ibigyan kita ng kaligtasan. Kung sa tingin mo hindi ka pa sigurado, welcome ang Diyos sa iyo. Open wide, open arms. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka niya ng buhay na masagana. At bibigyan ka niya ng kapayapaan na hindi mo mararanasan sa mundong to. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyo. Lord, sa totoo lang, lahat po kami dito ay mula sa mga ligaw na tupa.
lahat po kami dito, Panginoon, ay galing hindi sa iyo bilang aming pastol. Lahat po kami dito, Panginoon, sa totoo lang, ay maruming tupa na hindi galing sa flock ninyo. Lord, as we end this message this morning, I pray na yung puso namin makita talagang pastol ka. Ang puso namin makita talaga, Panginoon, na ikaw talaga yung tunay na nagmamahal sa amin. Na yung puso namin bilang iyong tupa, makita talaga at marinig talaga yung boses mo. Panginoon naming Jesus, salamat po sa pagliligtas niyo sa amin. Salamat po sa pagbibigay niyo ng buhay sa amin. Hindi namin deserve, pero Lord, salamat. Salamat sa inyo. Mga kapatid, katulad ng ating mga napag-usapan kanina, kung sa tingin mo hindi mo pa naririnig ang boses ng Diyos, baka malayo ka pa sa Kanya. Kung sa tingin mo hindi mo pa nararamdaman ang presensya niya, baka naliligaw ka pa. Kung sa tingin mo hindi ka pa parte ng Kanyang pamilya, tinatawag ka niya. Lumapit ka sa Kanya. Hindi ito patungkol sa mga sinasabi ng tao. Ito ay patungkol sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Gusto Kanyang ingatan. Gusto Kanyang gabayan. Gusto Kanyang dalhin dun sa kalooban niya para sa iyo. Gusto Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, I believe, walang aksidente. Hindi aksidente na nakaupo ka dyan ngayon. Hindi aksidente na napakinggan mo tong mensaheng to mula sa Diyos. Hindi aksidente na yung puso mo kinakatok ng Panginoon. According to Revelations, mga kapatid, the Lord is knocking at the door of our hearts. Kumakatok siya sa puso mo, papasukin mo siya. Magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Isuko natin ang buhay natin upang maranasan natin ang plano na masagana na nagmumula sa Kanya. Kapatid, kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong pastol, kung kinukurot ng Diyos yung puso mo ngayon, kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Diyos, papasukin mo siya sa iyong buhay. Kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Diyos, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas mo at magsisi sa kasalanan. Because the Lord is in spirit and He is talking to your spirit right now. Kapatid, sabi sa Biblia, the Lord really loves you so much that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. According to John chapter 3 verse 16. So if you want to have eternal life, nakasama mo ang Diyos, nakasama mo, kapiling mo siya. Believe and trust Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kapatid, kung nangungusap sa iyo ang Diyos, sundan mo tong panalangin na to. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, bilang aking pastol, bilang aking Diyos. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Patawarin niyo po ako na naliligaw ako. Patawarin niyo po ako na nagsasarili ako. Patawarin niyo po ako na kumikilos ako ng ako lang. Patawarin niyo po, aking Diyos. Tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang aking Diyos. At tinatanggap kita bilang aking hari. Panginoong Hesus, salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po para sa pagkamatay sa aking kasalanan, nagpakapako kayo sa krus. At salamat din, Panginoong Hesus, na kayo ay muling nabuhay. At ito ay patunay na makapangyarihan kayo na kaya nyo akong iligtas sa aking mga kasalanan. Dalangin ko, Panginoon, na maghari ka at kumilos ka sa aking buhay. Let me pray for everyone. Heavenly Father, maraming salamat pong muli. Truly, you are our shepherd.
Dalangin ko po ang pag-iingat sa mga taong tumanggap sa inyo at sa mga taong nakakakilala sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kaming lumago, patuloy kaming sama-sama na makikilala ka at maririnig ang boses mo sa pang-araw-araw ng aming buhay at patuloy kami na mararanasan ang pangangalaga na nagmumula sa iyo. We offer everything to you, Lord Jesus. Thank you for what you did on the cross, and thank you for everything that you're doing in our lives. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.